itong si BBM at saka itong pinsan niya, parehas mga walang bayag. Correct. Oo, alam mo kung bakit ko sinabi. Mantakin mo, parehas silang nag-hire ng mga tao na aatake para sa kanila. Yun ang Ito si trabaho Romualdez, hindi to sanay ng may kalaban, Banat Bay. Nagpapasalamat kasi sa isang interview niya, thank you daw sa mga bumoto sa kanya. Una sa lahat, wala ka namang kalaban. Natural, kay 3 lang bumoto sa'yo, mananalo ka, tukmol ka. Yes. Walang hiya ka. Kasi nitong weekend, maraming mga interviews na naman. Yes. Yung best friend mo, si Claire Castro, at saka si yung anak ni Abante. Si Little Princess Si naman. Little Princess, not so princess looking, Princess Abante. Pangit nun, ano? Ha? Grabe, direkta. Hindi, ang pangit na sinasabi niya. Oo. Kayo Direkta mo Sa lahat siya nung ka ng salita. prinsesa, yun ang ano eh. Prinsesa ka eh, tapos Ang pangit nun, nung sinabi niya. okay. Kayo talaga. Pero yung hindi, pangit naman talaga yung sinabi niya eh. Yung sinabi, pangit Oo, kasi talaga. ano ba yung sinabi niya? Di balin na daw tawaging tambalos-los yung amo niya, wag lang silang magnakaw. Ha? Yang tanong, ano ba ang definisyon ng tambalos-los? Saan ba nagsimula unang-una sa lahat itong gulo na ito? Correct. Ayan, yung tambalos-los. Alam mo, may mga nakakausap ako, nakaalyado mismo ni Marcos. Oy. Lagi niya sinasabi, sa totoo lang, si Marcos hindi niya inalaw yung pinsan niya, siguro maayos pa itong bansa natin. Talagang yung pinsan niya kasi bida-bida eh. Yung pinsan niyang feeling si Kim Jong-un. Diba? Kaya nagsalita siya parang si Kim Jong, talagang parang ewan ko, kawawa talaga dahil sa kanya. Kung hindi naman siya nagwarla-warla dyan, sigurado ako si BP hindi naman gaganyan eh. Kaya lang masyadong inabuso si BP nung pinsan niya eh. Kaya tuloy nagkaganyan-ganyan. Ganun talaga kahina itong tatay ng Pilipinas ngayon. Kasi nga, kaya siyang isway, kaya siyang mantakin mo yung according to Toby Chanko yung mga Ayuda. hindi, yung mga projects na dapat na i-review pa ng Office of the President. Mantakin mo, ipinangako na nitong ni Romualdez sa mga congressman para lang pumirma sa impeachment ni VP Sara. Yes. So parang tinali niya yung kamay ni BBM, wala ka nang pwedeng i-veto sa lahat ng yan pinangako ko na yan eh. Parang ganun ang ginawa. So talagang may pagkadiktador itong. Ang problema pero bakit ba totoo? So sinasabi mo, ang problema si Romualdez, si Bongbong, hindi problema. Hindi, Parang problema si rin Amy Natix ka. Hindi, problema rin si Marcos. Pero talagang kasi yung politika, naman yan meron yung tinatawag na bulgarang kabastusan. Si Romualdez, ganun talaga bulgarang kabastusan yung ginagawa niya kay BP. Diba? Pwede naman yung opposition na hindi masyado, pero ito wala sagad sa buto Kaya nga, alam mo, ito siguro kita nyo anong klaseng ama yan si Romualdez. Tingnan mo yung mga congressman ngayon. Lahat balasubas. Nako, tama. Hindi, di ba? Lahat sila balasubas ngayon Kasi nga balasubas yung nagtapang-tapangan yung speaker. Lahat talaga nakita nyo ba na ganyang kababoy ang kamera? Noong mga panahon na ibang speaker? Hindi. Nung itong isang to, talagang sumagad sa pagiging abusado, pati lahat ng buong tao niya abusado. Kaya yan ang halimbawa ng yung father na kind of leader. Palagay ko totoo yung sinasabi mo ba kasi si Barbers, pinakita kanina, si Barbers, ang bait niyan dati. Naging demonyo no? Correct. Di ba? Si Chua. Abante. Chua, mababait yan nun. Pero nung nabahagian ng kademonyohan ni Romualdez, ayan na, nagwala. Nagwalwal siya na naging nagwalwal. tatay nila Oo, di ba? Kaya nga, alam mo, buti na lang din yung tatay ng Banateros na si Atty. Marlo Cristobal. Ay, oo. Ayun. Napakatalino. Oo naman. Kaya Ganun tuloy panahon. ang tatalino ng mga Banateros, hindi pwede magkamali sa batas. Delicates ka. Oo, lagi tayo nagtatanong Happy Father's Day sa tatay buti natin. Hindi Yan. buti hindi Happy kami, attorney, Happy Father's Day sa'yo, Attorney Happy Cristobal. Father's Day, Tito. Maraming salamat, di mo kami sinisingil ng attorney's fee sa lahat ng mga namin sa'yo, panggugulo namin sa'yo sa mga tanong namin patungkol sa batas, di ba? Ayun, sabi tuloy na ng iba, dati may galang pa sa house I mean, yun yung sinasabi kong pwede ka naman kumontra, pwede ka, pero
may respeto pa. Hindi eh. Itong nakaraang kamera talagang wala, bastusan na. Parang ano talaga, nababoy. Bakit? Kasi nga, yung kanilang tatay doon, medyo abusado. Yes. Yun ang nangyari dyan. Kaya nga medyo ang nakakabwisit dito, mali na nga, pilit pang nililinis nitong mga tagapagsalita nila. Na itong mga tagapagsalita na ito, wala namang tagapagsalita yung speaker dati. For the Dahil lang longest ito, first time in the history of the House of Representatives na nagkaroon ng isang speaker. Sino ba na tatay niyan? tagapagsalita. Hindi ko alam kung sino ba tatay nito eh. Hindi, lagi natalo may- yung tatay niyan. yung lagi may Siguro kwintas na Cruz. Oo. Di ba pastor yan? Oo. Pero bakit ganyan yung anak? Bastos din yung tatay niyan. Parang may nakita rin tayong pagkabastusan dun sa tatay na yun eh. Na parang ayaw niyang aminin. Pero kumakalat din sa social media, syempre, wala namang aamin eh. Hindi ka naman aamin. Kaya lang, ang problema sa atin dito, mali na nga, marami pa rin ang sumusuporta, partner. Pero Oo. itong diyan mo makikita na itong tao na to, hindi to sanay ng may kalaban. Hindi to sanay makipagbakbakan, debatihan, palagay ko. Kaya niya hinire talaga yan. Same goes with with Bongbong Marcos. Hindi kaya ni Bongbong Marcos bardagulan sa mga kritiko niya. Kaya kumuha siya ng aso. Yes. Na- Ano bang sinabi niyang aso na yan? May bago na naman daw sinabi Meron. yan. Yung sabi ng aso na si BP Sara daw ay reyna ng fake news talaga. Dahil tinrigger na naman siya. Alam mo, nakakatawa kasi kayang-kaya siyang i-trigger ng press corps na alam ko naman naiintindihan ng mga ng Ano ba Malacanang sabi? press corps. Ang sabi nga kasi ni BP Sara sa kanyang interview nung nakaraan, ambush interview, tinanong siya tungkol doon kay Claire Castro. Inulit niya yung garbage in at garbage out. At itong dalawa lang naman sila sa pamilya. Sabi niya, itong dalawang Castro na to, wala kang aasahan. As in, literal niya na sinabi, natatawa pa nga siya. Correct. Dalawa lang sila sa pamilya. Saan ka naman Claire Castro, kung ikaw may utak ka, saan ka makakita ng dadalawa lang sa pamilya, puro pa babae, dumami sila? Hindi ko maintindihan. Engot talaga to. Bakit ba, di ba kinausap mo na yan? Sinabi mo na sa kanya yan? Kung ano ibig sabihin nung na yan, yung Alam mo, pinsan. Sa totoo lang, ito talaga si Castro, ang labong kausap. Kasi, di ba yan? Ginawa niyan literal, na joke. Di ba? Pangalawa, yung sinabi ng abogado sa Hague, ni Pangulong Duterte, na kesyo inadmit ba daw ba niya na kasi hindi na magkukumit ng crime. Ulit. Kaya gusto nilang maglumabas. Something like that. Alam mo, minsan, Claire Castro, mag-review ka uli ng batas. Hindi ko sa inaano ka, alam ko, abogado ka eh. Pero, simpleng analogy lang yan. Okay? Pag ikaw ba, sinabi ko, oy, ride safe ha. Ibig bang sabihin nun, barumbado siya magmaneho? Kasi O ba sinasabihan mo. magmotor? Pag sinabi ko, ride safe? Correct. Pag sinabi ko, uy, ingat. Ibig bang sabihin nun, pag nagmumotor siya, hindi siya nag-iingat? Hindi, mag-iingat ako. Ba, ibig sabihin ba nun? Hindi. Kasi sinabi na parang kasama yun sa requirement bilang abogado ni Pangulong Duterte na sasabihin na hindi ka na continuous yung crime, di ba? O hindi ka magkukumit ng crime. So, ang ibig lamang pong sabihin nun, yan po ay strategy yan sa mga court. Nasasabihin mo na hindi mo nasusundan ito o ikaw ay hindi gagawa ng crime, ay hindi ibig sabihin pag-amin na gumawa ka ng crime. Yes. Di ba? Ang simple-simple lang yan eh. Ang daming analogy yan sa buhay. Pag sinabing, di ba, uy, mag-enjoy ka sa bakasyon mo ha. Ibig ba sabihin nun, dati hindi ka nag-enjoy? Di ba? I mean, Ang tawag dyan, pro forma. Yun. ha? Pro forma. Oo. Oo. Ang pro forma, it's an action taken to fulfill a formal requirement or obligation rather than to achieve a substantive effect. So, ibig sabihin, Parang lang yun. mission nila talaga to. Kasi yung nakalagay doon sa request na he will not continue killing, parang ganon. Malalim pa nga yan eh. Yan ang legal term. Yung explanation ko nga, pang layman's term na lang eh. Simple-simple na lang eh, di ba? Yung yan pa, abogado ka, hindi mo alam.
Ay, sabi nga, it is often done to comply. Sabi nga, it's often done to comply to a technicality. So, parang sasabihin mo yun para ma-approve yung request mo. Hindi ibig sabihin, liliteralin mo yun. And even siya, si Claire Castro, hindi, actually patanong nga eh. Kaya nga, patanong yung kanyang, explanation doon. Kasi nga, mali siya yung ilalagay niya. Correct. Alam niyo mga partners, parang sa tingin ko dito hindi naman niya kailangan maging matalino Kumbaga, wala talaga sa bokabularyo yung gamitin ng talino dito. Kasi ang mission nila dito is to destroy Dutertes. Kasi, eto unang-una, yung mga vloggers na sinasabi daw na hinire nila, hindi umubra. Ngayon, sa pagmamagitan ng secretary, legit sila Kumbaga, legit na secretary ng gobyerno, syempre, lahat ng sasabihin nila, ipipick up ngayon ng media. So, they will take advantage of this para maging lakas nila, para masira ang mga Duterte or kung sino mang allies na sisiraan nila. Kasi, araw-araw nasasabihin nila kahit pangit, pipick up ng media So, ibig sabihin, yung mga tao, kung ano yung sabihin nila, kahit mali, yung sinabi nila, tama sa magiging pandinig ng tao, kasi yun ang pinuposisyon nila Parang gano'n, sa akin. Katulad yan, isa pa ang is yung, halimbawa, since nagamit natin yung salitang proforma, yung proforma invoice. Magkaiba yan dun sa actual na sales invoice. Kasi yung proforma invoice, parang hypothetical siya. So, yung paggamit doon sa statement na yon is hypothetical. In order para ma-approve yung kanilang request ng interim release. Ang para tanong, kay- may arraignment na ba? Wali pa. Isipin mo yun, ha? Wala pa nga, hindi pa nga nagsisimula, umabid na siya. Ayun na nga. Ng kasalanan. Ang tanga-tanga naman. Di pwede sanang gamitin ng ng prosecution yon. Para hindi siya palabasin lalo. Oo. Bakit hindi pumalag? Ang prosecution. Di ba? Alamin niyo yun, bakit hindi pumalag? Kasi nga, yun po ay parte lamang ng legal term na para payagan. Kaya nga, isipin mo kung pag-amin yun, bakit kami papayag na isang kriminal na umamin ay makalaya? Correct. Oo. Hindi sila tumutol. O di iyak tawa kayo. Kaya nga natataranta sila ngayon, banat bay, dahil dyan. Dahil nga, parang inaantay na lang desisyon ng korte at saka yung rules na kailangan nilang sundin. Yes. Kasi ang hinahabol ngayon ng mga komunista, dapat hindi makapagtrabaho bilang mayor. Si Pangulong Si Duterte. Pangulong Duterte habang nasa interim release. Yun yung kanilang kino-concern ngayon. Kasi nga, kumbaga, yung korte ang magsiset ng parameters and rules para na hindi niya dapat labagin. Pag nilabag niya yun, balik siya sa loob. Parang Correct. ganun. O hindi ba? And ano pa ba yung isang issue tungkol dito sa kay Claire Castro? Ayan, kasi nung tong nakaraan, si Mayor Baste at saka si Bato de la Rosa, Okay. nag-share ng isang AI. AI. Ngayon, ito kasi, tinanwa, pag-share nila ng AI na yon, pinick up kagad ng gobyerno. Tapos, pinreskon kagad. Hindi ba, Banat ba, ikaw yung nagsasabi dati na isa yan sa mga scam ng kabila na gumawa ng mga AI na mukhang pro-Duterte. Na kapag shinare mo, gagamitin nila yon Laban sa- para i-take down yung account mo, channel mo. Kasi nga, nagsishare ka ng fake news. Di ba? Pain, oo. Kaya, pain. Ingat kayo sa maraming pain na ganyan. Dahil, alimbawa nga niyan, kung para sa familiar kayo, yun yung nagsasalita na against kay Marcos Cuno yung video. Pero AI yun. Pero ang sabi nga ni Bato, ang importante do yung message. Kaya niya shinare. Tapos ngayon, pinagkakaisa ng mga dilawan, ng mga komunista, etong si Bato at saka si Baste. Di ba? Pero dito mo makikita yung hypocrisy nitong mga dilaw. Alam nyo kung bakit? Kamusta na yung anak ng bilyonaryo? Iyon na nga. Yeah. Oo. Hindi, kamusta yung yung high five na natagpuan mismo? Hindi ho ang nakatagpo. Duterte supporter, ha? Bilyonaryo ang yung bilyonaryo.com ang nakatagpo noon at nag-reveal noon na meron talagang troll farm na tinitira ang mga Duterte. mga Duterte.
At yun, ibig sabihin nun, literal na nagpapakalat ng fake news. Bakit hindi nyo kinundina? Tapos etong, hindi naman talaga totally fake news, kasi hindi naman peke yung sinabi. Oo. Ang ano lang dito, it was an AI generated. Palitan natin. Halimbawa, cartoons yan. Hindi AI generated. Would you consider it fake news? Pwedeng kinikwento lang nung nasa cartoons Or, para maihatid yung mensahe. yung message nung AI, yun din yung nararamdaman mo, kaya mo sinare. Oo. Di ba? So, hindi... Ano So, naman? pagpapakalat mo ng fake news yun. Unless, sinabi mo, merong mga estudyanteng galit na. Eto, ibinalita mo kasi yung mismong tao na galit na. Hindi naman yun na sinabi nila eh. Ang inaano lang nila, yung message. So, naging mukhang realistic lang. Pero kung palitan natin ng cartoons yan, it wouldn't be considered na fake news. Yes. Diba? Yun lang, ganun kasimple. Kaya nga, ang inaano natin dito, eto isa, totoong fake news. Bakit hindi nyo kinukundida yung anak ng bilyonaryo na merong Open. sariling, Open AI ba yun? Oo. Yung OpenAI ang nag-reveal. Nag-reveal. Oo. Na nilabas yung identity ng tao na nag-commission para gawin tong mga fake news para kay VP Sara. Yung Yung mga mga gumagawa ng generated, Oo, AI-generated na mga comments naman kay VP Sara comments, Duterte. tapos pinapapangit siya, Oo. ginagawa siyang maganda naman kasi talaga si maganda naman talaga kasi si VP Sara kaya pinapapangit siya. Itong mga taga-kabila Ayan, hindi mo lahat ng filter walang gumagana sa mga to. Nasisira yung AI pagka gustong paganda yung mga pagmumukha nitong mga kumag Nagka-crash yung nito. gadget ata. Oo. So, So, yun yan. napakaganda ng sinasabi ni Banat Baya. Tama. Oh, Kasi- hindi fake news. Hindi naman sinabi ni Baste na ito na ang boses ng mga estudyante ngayon. Yes. Wala namang Hindi ganun naman di ba? Pag walang caption, parang okay lang, boss, no? Okay lang. Kasi totoo naman yung sinasabi. Totoo yung mensahe. Kumbaga, hindi talaga fake news yung mensahe. Totoong nangyayari. So, parang yun lang sa akin, at ginagamit lang nito ng mga kaliwa, nito mga dilawan, dahil siyempre, kontra nga sila sa mga Duterte. Yan, nag-aabang lang naman yan eh. Kumbaga, nag-aabang yan, mga buhaya na nag-aabang lang ng madadakma talaga nila. So, ito, pagkakataon na ito, yung nahuli nila, si Baste, tsaka si Senator Bato de la Rosa. Oo. Alam mo kung anong pinaka-perfect example niyan? Panahon pa lang ni Mocha, ginagawa na nila yan. Naalala niyo yung Honduras na mga soldier? Oh. Ang punto ni Mocha dun sa pag-post na yon, to pray for our soldiers. Hindi yung punto niya doon, eto yung mga sundalo nating nananalangin. Wala siyang sinabing ganun, magkaiba yun. Tinuring na kagad nilang fake news yun. Kasi it's like, ano yun eh, parang ang symbol nga yun eh. 'Di ba na halimbawa, maglalagay ka ng pray for our soldiers, as ang nakalagay na picture dyan, o cartoon dyan, o caricature dyan, mga sundalo ng Israel nung unang panahon. Ibig bang sabihin nun, fake news yun kung yung mga warrior nung Israel noon ang inilagay mo? Hindi. Sinasabi mo lang naman, you're not stating a fact or a news, but you're stating a idea na ito, sana ipanalangin natin. Ginawa na rin nila yan dati, yung ganyang klaseng gimmick. Dahil meron pang mga mga fact checker para ma-down. Ngayon, ginagawa na naman nila yan kay Bato at saka kay Baste para ma-down yung mga page nila Bato at saka nila Baste. Now, which is, wala naman sinabi sila na, etong eskwelahan na ito, lahat ng tinig ng mga kabataan ngayon ay ganito na. Wala namang ganun. Di ba? Napakaano lang po talaga. Ito nga, literal na nagpapakalat ng fake news, di nila punahin. Yun. Diba? Number 1 na nga dyan, yung presidente nating fake news. Correct. Diba? Bakit hindi nyo punahin? Lumabas ba sa bibig ng mga dilawan yan? Yung mga komunista? Hindi. Meron kang, sige, hanapan nyo ako ng quote na isang komunista nagsabing, fake news ka, Marcos, walang baril, may baril nung pumasok sa KOJC. Wala. Wala. Kahit Diba? media Kahit media, wala eh. Kahit isang media, walang nagbalita nun eh. Na, merong baril na pinasok dun. Oo. Peke ka, Marcos. Walang ganun eh. Wala. Yun, literal. Na nangyari. Kasabing walang baril, pero may baril. Ayun. Doon pa lang. Yung hypocrisy ninyo. Alam mo, you want to destroy your children, be a hypocrite, father.
since Father's Day naman pinag-uusapan natin eh. Yan, kaya maraming mga pariwarang mga bata. Kasi iba yung tinuturo ng mga tatay nila, wag kayong manigarilyo, wag kayong uminom, wag kayong mambabae kasi delikado yan sa pag-concentrate kayo sa pag-aaral. Pag uwi, nag-aaway sila ng mag-asawa dahil may kabit yung tatay. Asahan nyo yung anak, magwawala yan, magre-rebelde yan. Ganyan ang ginagawa ninyo. Mga hipokrito kayo, mga dilaw kayo, tsaka mga pinklawan. Correct. At lalong-lalo na yung mga NPA. Ano pa ang mga fake news ni BBM? Isa na dyan yung hindi ako makikipag-cooperate sa ICC. Sa Amerika. Oh. Pero ano nangyari ngayon? 'Di ba? Nasa ICC na si Pangulong Duterte gamit ang chartered plane na Malacanang nga nagbabayad. 'Di ba? Ginamit ang otoridad, 'di ba? Para maging ayun na nga, maging successful sila doon sa pagpapatapos. Tsaka yung hindi ako gumagamit. Ay, wala pala siya sinabing gano'n. Wala. Hindi niya pa pala dinideny yun. Wala pa. Okay. Sa- Hindi niya dinidignify. Sa Boss T, yung ipagpapatuloy, yung nasimulan ni Pangulong Ayan. Duterte, yung flood control projects. Oo. Di ba, napakalaking fake news yun. Pero, ni isa sa mga media at sa bibig Si Claire. ng mga kakampi nila, Lalo-lalo hindi na si natin- Claire Castro. Number one ang fake news peddler talaga to. Fake news peddler talaga si Claire Castro kasi bulag siya pagka sa amo niya. Yes. Pero ang bilis niya. Kaya nga ako nung nakita ko na biglang pinreskon to ni Claire Castro, feeling ko pain yun eh. Malamang. Pain yung video eh. And feeling ko, alam ni Senator Bato na pain yun eh. Kinagat Kaya ka na shinare niya eh. Oh. Kasi gusto niyang makita na mag-react. Ayan na nga, nagre-react. Mantakin mo sa isang shared video, sasabihan mo na fake news peddler ang isang sitting senator na nanalo number 2. Pangalawa sa pinaka-popular na ibinoto ng taong bayan nung nakaraang eleksyon. Tsaka ang nakakapagtaka, kakashare lang ni Senator Bato at saka Senator ni Mayor Baste. Baste. Ba't nalaman agad niya? Press con ka agad, di ba? Di ba? So, Yun kaya ang problema ingat kayo natin. Lagi naming sinasabi yan ni Banat Bay na lahat ng mga nakikita niyo sa social media, siguro mga 70% niyan hindi totoo. Yes. So, tingnan nyo muna kung totoo o hindi yung mga pinapanood nyo at yung mga isinishare ninyo. Or at least, ayusin nyo yung caption. Lalong-lalo na nung kampanya. Oo. Ang daming mga Facebook account ang na-flag down at na tanggal dahil sa pag-share lang ng mga ganitong information, ganitong mga videos. Yun nga mga fake news kay Senator Bongo eh. Di ba, ang dami-daming Ay, nagpapakalat ng fake news yan kasi inaano na ngayon yan eh. Ino-operate na si Bongo ngayon eh. Yes. Dahil may gustong ipasok eh. Naku. Ang ganda ng sombrero mo, Banat Bay. May gusto ipasok? Sino yun? Hindi, ang dami nang nagpapakalat ngayon na fake news. Ano ba patungkol yung kay- sombrero mo? Paki-focus nyo kayo sombrero ni Banat Bay. Ano yan? Baka sinong merong gusto niyan. No to narcos? Oo, i-message nyo lang ako. Oo, ayan, No to narcos ba yan? Ay! Bakit Banat Bay nadamay pati si Mangga? Siyempre, Marcos eh. Marcos nga. Kaya nga, Marcos. Huwag na natin hindi na pwedeng mabura yan. Yan ang isang tinututulan ko sa sinabi ni BP Sara Duterte. Napalitan na yung apelido. Hindi mapapalitan yan kahit anong gawin mo. Kasi hindi naman mananalo yan kung hindi niya ilalagay yung pangalan niyang Marcos eh. Sabagay, Ay, sus, wala namang ginawa yang maayos eh. Di ba? Tuwan-tuwa nga sila, may SM na doon. Kailan nagka-SM? Ang bihirang buhay doon. No? Hindi, tuwan-tuwa sila. May SM na dito sa... Nandun ako noon. Marami na naman. Yun, eh. Marami na naman manggagalaiti nito na hindi makapagsalita kasi ayaw masabihan na I'm minatits. Alam mo ba kung bakit SM yung tinayo doon? Senator Amy. Sara Marcos. Oo. Para sa 2028 yun. Ang corny mo. Hindi, balik tayo sa fake news. Hindi kasi yun nga yung kay Senator Bato, ang daming nag-fake news kay Bato. Pati fake account kay Senator Bongo ngayon, merong Ano? pinost Ay, kay Bato, kay Bongo pala, Senator sorry. Bongo. Na maraming mga fake account nagpapanggap siya. Ina-add yung mga kakilala niya. Oo. Barat Ingat Bay. Oo nga, kaya nga sana, yun yung kaplastika na sinasabi natin. Tapos ibibintang nyo sa mga Duterte daw ang fake news. Ay, sus. Mahina talaga kayo nila lang. Yan ang problema. Pag hindi nila kaya yung lakas ng kanilang kalaban, gagawa sila ng ibang paraan para mapabagsak. Kung hindi nila kaya sa harapan,
titirahin na patalikod. Gagawa-gawa sila ng kung anong mga medium-medium na pwedeng magamit nila para pabagsakin ang isang tao. Pusa, Senator Bongo, number one senator, no? Alam na nila kung ano susunod dyan It's either vice president or presidente. Kaya ngayon pa lang, maaga pa, tinitibag na nila. Nakaka-excite talagang pag-usapan yung itong paglaya ni Pangulong Duterte. Ngayon, nagpupustahan na yung mga Pilipino. Banat ba, kung saan magpupunta si PRD. Ito naman si Harry Roque, may sinasabi siya na either Japan daw or South Korea. Oo. So, again wala pa po. Siguro, mas maganda, antayin natin, lumabas talaga yung galing mismo sa korte kasi doon mo makikita kung anong bansa yung pinapayagan nila na magkanlong kay Pangulong Duterte. Yung mga nagbibida-bida dyan na panay na ang hula, wag muna natin Ako, pangunahan. kakausapin ko yung Prime Minister ng Japan. Ay! Joke lang. May visa Emperor doon ang kausapin mo. May visa doon. Dapat yung walang visa. Ay, hindi. Yung may visa para hindi lahat kayo makapunta. Sabi kasi nila, Lugi yung may visa. sabi nila kasi ayaw nila kasi ang nakikita is Cambodia or Timor-Leste may nandiyan din. Huwag sa Timor-Leste. Wala, Oo, delikado. yun nga yung sinasabi na sana wag Timor-Leste kasi yung Timor-Leste, binenta niyan si Kong Tevez? Arnie Tevez. Imagine may ruling ang korte Panalo siya. na hindi panalo, na hindi siya pwedeng extradite. Pero parang si Bongbong din. Na dinidisregard yung batas. Ginawa yung pagpapadeport kay Tama. kay Tevez. Tevez ng hindi niya sinunod yung sinasabi ng korte. Kaya sana wag diyan. Kasi kung ganyan ang leader ng Timor-Leste, medyo delicate tayo diyan. Delicate Baka tayo. mamaya ibenta si PRRD to the highest bidder, di ba? Tapos bigla kung ano na lang makikita na lang natin, wala na. Well, Cambodia is a developing country. Pwede. Actually, mas naangatan na tayo ng Cambodia Sure, sa ekonomiya, pati sa technology. Actually, ang internet doon sobrang bilis. Kaya lang, at saka close sa Pilipinas yung doon, klima doon. Oo. Tropical. So nakikita naman natin kasi Japan and South Korea is too cold for an 80-year-old person. Pero antay lang kayo. Huwag kayo masyadong nagmamadali ha. Huwag bida-bida your guess is as good as ours. Correct. Pero wala pa po. Antayin po natin. Alam ko excited kayong lahat. Hindi naman siya pwede ba may sa Pilipinas, Hindi tayo member. Hindi pa pwede. Unang sa lahat, di tayo member state. Pangalawa, sinabi na rin naman ni Claire Castro na kung sakaling palalabasin si Duterte, hindi daw tatanggapin Walang hiya ng talaga, Pilipinas. Yun ang sinabi ni Castro. Sa kanya na mismo nang galing Inunahan niya So, lahat excited dyan. Barat Bay and Master Jede, excited dyan. Excited. Pero ito, Pati may isa... sige, Pati go. yung mga subscribers natin, Ay, oo. partner, pupunta rin sila. Maggagastos sila para mapunta rin sa PRRD. Pero swerte, Barat Bay, ng bansa na Ay, oo. pupuntahan ni PRD, Kasi sigurado magiging magiging tourist spot yan. Correct yan, partner. Alam nyo ba si Osama Bin Laden? Kaya itinapon nila sa dagat kagad. Bakit? Ayusin mo, buuin mo. Osama Bin Laden. Usawa? Maria Osawa? Hindi. Usawa Bin Laden. Ikaw, alam ko, childhood hero mo yun. Pero, Nagkakabukin yun, yung isang terorista na Sa Bin pinatay. Laden. Kaya itinapon daw kagad yun sa dagat. Kakinuha na ng DNA sample. Kasi daw, ayaw nila na ilibing pa siya somewhere. Kasi, Magkakaroon siya ng monumento doon. And baka yun pa yung pagsimulan ng panibagong breed ng terorismo. correct. Kasi siyempre, iiduluhin yun Oo, kasi iniidolo siya. Kasi Pangulong Duterte, kung saan mo siya ilagay, talagang people rally behind him. Yes. Alam mo, hindi ko ma-imagine pag sa Japan. Kasi nung nag-rally kami doon, yung nayanig ang buong Shibuya, inikot namin yun. Ay, maniwala ka, hindi ka makakapaniwala. Ikaw, sanay ka sa Japan. Grabe ho. Yung mga Hapon doon, nagtaka paano nagkaroon ng ganong kadaming Pilipinong umiikot sa Shibuya. Hindi naputol yung linya. Kasi di ba Meron dapat kaming putol isang yun? ikot doon na hindi ka sumama dahil may Marami sakit talaga. ka. Nagkasakit Grabe. ka.
Pero hindi ganun karami nun sa inyo. Oo. Yung As sa in, amin, sobrang dami. konti lang. Kasi hindi pa hindi pa na si Pangulong Duterte niyan hindi pa siya napadala. dito, naglabasan talaga lahat ng Pilipino, kahit yung mga galing sa umise, kahit umaga yun. Naka-high heels. Oo, nagising. Walang biro. Kasi ang dami kong kakilala. Oy. Mga nakakita natin sa umise doon eh. O pagdating doon, wala, punong-puno talaga. Paano pa pag dumating niya si PRRD? Kailangan yan, ilagay niyo sa malaking grounds. Or sa malayo. Hindi sa city. Wag sa Tokyo Wag dahil... sa Tokyo dahil baka hindi na kami pupuntahin doon. Yan pa naman ang namin ni Banat Bay. Diyan pa naman kami lagi nagbabakasyon dahil napakasaya dyan eh. Ito pa isa. Yung closed door. Kasi sinasabi nito ni Bongbong Marcos na hindi siya makikialam sa impeachment ni VP Sara, pero binisto sila ni Chis Escudero sabi. na nire-request daw ng closed door meeting. Yung Congress sa Senate. Hindi kasi pati si pati si sigurado may kumpas na 'yon. Malamang. So tinabla sila nito ni Ito Chis yung galing Escudero. kay di ba? Kay Claire. Hindi, iba yun. Hindi, si Chis mismo Si Chis ang nagsabi. na hindi ko lahat ng mga request ninyo daanin nyo through pleadings dahil nag-assume na yung impeachment court eh. Correct. So lahat hindi nyo na kami pwedeng kausapin harap ng diretso request, wala na kaming pakialam sa propaganda nyo. Kung meron kayong request sa korte, daanin nyo through pleadings. So, tinake down ni yung request. Ngayon ito si Tito Soto nagkakalaiti eh. Delikado. Sabi ni Tito Soto kasi binushwak daw ni Chis Escudero yung impeachment. Kasi ang ibig sabihin nga ng bushwhack parang inambush, tapos parang pinatay yung impeachment, pinatay daw ni ng palihim. Ng patago ni So ngayon, Alam mo, weird din niya si Tito Soto. tinitira niya yung tinitira niya yung sarili niyang bahay Hindi kasi paano mo masasabing ganoon? Lahat nakinig kasi talaga ako doon Yung buo, mula simula hanggang dulo, any motion, talagang nandun. Ine-explica, kahit nga pa ulit-ulit na to si Pimentel at saka yung si Ontiveros, pinapayagan niya magsalita. Talagang natalo lang sila ng botohan. Hindi nila matanggap na natalo sila ng botohan, pero walang sikretong na masasabi nating tinago, tapos pinagdesisyonan. Walang ganun. Actually, Talagang masasabi mo dito na medyo... very transparent nga si Chis actually, no? Actually, na-trick nga tayong lahat. Di natin alam na magiging ganun ang resulta Ang inaasahan natin, yung motion ni Senator Bato na i-dismiss talaga. Nagulat tayo nung napunta kay Senator Cayetano na bigla niyang iniwas. So nagkakagulo tayo dito sa dismissal. Balik na lang natin sa paliwanag natin yung sinasabi ni Chis, Kasi yung sinasabi ni Chis, parang court hearing. Hindi pa pwedeng, okay, tigil mo na yung hearing, usap-usap tayo. Arigluhan na. Di ba? Parang ganon. Alam nyo, meron talagang ariglohan. Nagaganap yan sa fiscal pa lang. Yep. Actually, napadala na ko niyan Meron pang yung sa mediation. Mediation. Yun, sa fiscal nga. Sasabihin ng fiscal sa inyo, ikaw, mediation, usap muna tayo. Wag na natin patagalin to kasi wala namang kwenta tong ginawa ninyo. Ganyan-ganyan. Yun yung mediation. Okay? Pero once na naipadala na sa court, hindi na pwedeng bumalik doon at mag-usap-usap, kwentuhan uli kayo. Hindi na. Lahat dadaan yan sa motion, lahat yan, may papel, hindi pwedeng Etong gusto nila parang aregluhan na mangyari. Wala naman pong gano'n. Maganda nga yung pinagsimulan yan Yung motion to dismiss ni Senator Bato de la Rosa. It's because, parang sinasabi kasi nila na wala sa impeachment rules na pwede tayo mag-dismiss. Yes. Kaya nga sinasabi niya, what do you mean by wala sa rules na pwede tayo mag-dismiss? Pwede nga tayo mag-convict. Kasi the Senate Impeachment Court is functioning as a court. Yung pagdi-dismiss, gawain ng korte yan. Pwede lang Yung gawin yun. remanding, pagre-remand,
power din ng ano yan, ng korte yan, ng higher court yan. So, pwede Considering na yung Congress is the lower court, may kapangyarihan talaga ang higher court, which is the Senate impeachment court, na ibalik sa kanila. Correct. Oo, ngayon, since korte sila, so lahat ng function ng korte, may kapangyarihan ng Senate. Hindi nga lang nakalagay doon sa rules. Kasi nga, unique itong sitwasyon ngayon. Unique siya kasi Vice President yung ini-impeach, tapos tatawid pa ng 20th Congress, sumabay pa sa eleksyon. Yes. So napakaraming special na nangyari na walang jurisprudence o walang precedence. Kaya ang pinakamaganda talagang nagdi-distinguish whether or nagsasabing regarding the legality nitong mga nangyari na to, Natumbok mo, Boss Lana. Supreme Court talaga. Natumbok mo. Kasi ang pinupunto rin ni Tito Soto na hindi daw ito nangyari doon sa Talagang dating hindi. nangyari. Kasi nga, sinasabi mo, Ngayon napaka-special ito. Oo, Walang pangalawa, walang pangatlong impeachment na i-final dati na hindi inaksyonan. Oo. So ngayon lang ito nangyari. Yes. Kaya siguro nagalit itong si Chis Escudero kasi sinabihan silang parang nakakahiya. Oo. ni Tito Samantalang, partner, Oo. dyan sa Senado, kung hindi na, halimbawa, nagbotohan, 18-5, nanalo yung motion na remanding o na pagre-remand noong articles of impeachment. Tapos hindi sinunod ni Chis Escudero. Doon ka dapat magalit. Soto. Yes. Kung hindi sinunod ni Chis Escudero, ipinagbotohan yun, majority wins Yes. Di ba? At ang boto ng mayorya, 18, grabe yun. 18 sa 5. Overwhelming, pare. Tapos ang gusto nila mag-inhibit yung lahat daw ng mga judges na May medyo makasara, bias. mag-inhibit, may bias daw. Ano masasabi mo dyan? Actually, ang malital, ito yan ang pinakapaliwanag talaga dyan. Alam nyo, sa Pilipinas, maraming court. Basketball court, Victoria court. Oo. Lagi kayo natin. Maganda dyan. Masarap yung ano depende dyan. yan Crispy eh, kung pata. anong gusto mong gawin. Sa doon ka sa court na yun. Pero ang totoo niyan, iba-iba talaga ang court. Okay? Sa konstitusyon natin, may batas dyan na dinidiscuss kung saan mo dadaling court. Ano yung mga specific pamantayan na ginagawa. Dito, very specific Article 11, Section 3, Paragraph 6, na sole authority ang Senate pagdating sa impeachment. When you say sole authority, sila lang ang may kapangyarihan. As a matter of fact, hindi nga mo pwedeng sabing unconstitutional ang pag-remand. Bakit? Only the Supreme Court can say Yes. unconstitutional. Okay? But, even if sabihin ng Supreme Court na unconstitutional yan, the Senate may not follow kung anong sabihin ng Supreme Court. You know why? Because sila lang. Walang sinabing higher court. Sila lang ang pwedeng Yes. Mag- Mag-interpret. Oo, nag-interpret niya. So therefore, whatever they do, it's a law. Ibig sabihin, kung sabihin nila, Patas remand yan. namin yan. Tama naman si Soto eh. Oo. Wala yun sa konstitusyon. Correct. Kaya nga sila lang ang may authority magsabi nun. Wala sa konstitusyon yun. Unless sinabi ng konstitusyon na bawal ang remand. Kasi remember, sa batas, pag hindi sinabi, hindi mo pwedeng lagyan. Bawal yan kasi hindi sinabi. Hindi mo pwedeng gawin yun. Kaya nga pwedeng gawin ng Senado ang gusto nila. Ngayon, paano gagawin? Botohan. So, ganun katindi ang kapangyarihan ng Senado. Na hindi ko maintindihan ng ibang mga... Although marami Baga naman... nagiging batas siya barat ba pag pinagbotohan ng mayorya? Pag sinabi nila, eto, kaya nga may presumption of regularity. Pag sinabi namin, eto, ang tama, wala kang magagawa dyan. Unless, sabihin nga ng Supreme Court, pero pwede rin nilang hindi sundin yun. Kaya paulit-ulit sinasabi ni Chis yan eh. Kahit pasabihin ng Supreme Court, pag hindi namin sinunod, hindi namin masusunod. And may instance na 2 beses sinabi ng Supreme Court, hindi nila sinunod. Totoo ba? Sa impeachment, meron. Akala ko pagka may ruling na ang impeachment, kataas-taasan yun, walang pwedeng bumanggaro. Wala nga. Pag impeachment court, Pag impeachment court. kunwari, itong Senate, sinabi nila ito, walang ibang pwedeng bumangga dyan kasi nasa konstitusyon yan.
Na sila sole talaga? authority. Sila lang. okay. Iba ang impeachment court sa RTC, na kailangan yung RTC sumunod sa CA, yung CA kailangan sumunod sa Supreme Court. Yun yung kanilang ano. Ito, sole. Kaya nga sole eh. Pag sinabi mong sole, exclusive power ng Senate. Ganong katindihan. Kaya hindi pa pwede. Suma total, nagagalit lang si Tito Soto. Dahil hindi siya yun. Hindi. Tingnan mo, magbabago tono niya pagpasok niya. Magdadado na siya, no? Ay, sus, oo, mag-aachichi. Baka uminom ng Pepsi yan. Ha? Uminom. Hindi, magbabago tono niyan. Ano ko, ipusta ko sa inyo. Kasi ngayon, nakakaposisyon si Escudero sa Duterte Black. So, kailangan niyang pumosisyon Correct, tama. para sa Senate President na kung lalaban siya. Hindi na siya makakaposisyon eh. Kasi kung ikaw, Duterte Black ka, nandun ka na ngayon, ay, okay itong ginawa ni Cheese. So, dito ka na kay Cheese. Pwede bang gumawa pa ipangarap maging Senate President yun? Yes. So, siyempre hindi na. Kukontra na lang siya. At least may pag-asa pa siya. Yun lang naman yung politika. Makes sense, no? Kasi yung ibang nanalong senador, di naman nagsasalita eh. Siya lang. Oo. So, ano yun, mabigat yun, partner, ha? Yung 18 bumoto sa versus dun sa 5. So, Malayo. yun nga, kaya nga, ang tanong ko, isa pa, Barat ba, yung pinag-iinibit lahat daw ng mga ano. Hindi, di pati si Ontiveros. Si Ontiveros nga. Number 1. Kaya nga yung sinabi ni VP Sara na dapat mag-inhibit din si Ontiveros. Dahil Hindi, siya ang si numero Ontiveros uno. nga, wala pang trial. Guilty ka na eh. Tandaan mo, tinawag niya yun si Pastor no, na ganun eh. Oo. Hindi pa nga dumating si Pastor, ginilty niya na si Guilty Pastor na. eh. So, number 1 si Ontiveros dapat tanggalin dyan kung mag-inhibit. Di ba? Alam mo, olat lang kasi kayo. Gusto niyo mag-inhibit. Diba, si Coco wala na eh. Talo siya eh. Wala siyang posisyon dyan. Risa Hontiveros, number 1. Actually, si Cheese Escudero nga eh. May sinasabi siyang masama tungkol kay PRRD, tungkol Hindi, kay pero narinig ko mismo VP. kay Cheese Escudero, sabi niya, hindi ko gusto si Sara Duterte. Oh, yun. Mismo. Oh. Hindi niya gusto, pero kailangan niya magtrabaho. Yes. Fair. Oh. Pero partner, itong ginawa niya ngayon, mukhang may kalalagyan siya kay Marcos dito. Ha? Yung parang hindi niya sinunod, yung Hindi, yun ang kagustuhan. pagkakamali ni Marcos. Oo. Kasi akala niya nilagay, hindi naman nilagay ni Marcos yan dyan eh. Pinagbotohan. Cayetano naglagay kay Cheese Cheese Escudero Escudero dyan. dito. Ang maganda kay Cheese Escudero, sanay yan ng solo flight. Yes. Matagal ng At walang pero, partido yan. meron ako alam na kwento dyan. Oh, Naku, ano yan? kaya yun. Meron ako meeting na kaibigan yan. At may kinuwento sa akin. Pero sasabihin ko na lang sa vlog ko yun. Pwede naman dito, may Manood oras na pa. lang Oh. sa vlog. Ayan eh, sabi, Ayan ano dyan yung YouTube di Barat Bay, panoorin nyo yung chismis. Pagdating sa chismis, si Barat number Bay, one, number one. dyan. Wala Kasi Maraming may source namit to ako eh. nung Sabado, kinongratulate ko. Uy! Congratulations, Ah. Mayor. Ay. Uy, Mayor. Ay, alam ko na yun. Tapos, Nakasama niya Alam ko na yun. Ay! sa isang inauguration. At nagkwentuhan sila. Naku po. Alam ko yung kung sino. Tsaka na natin magkwento, wala nang oras. Sabi Wala nito, nang oras. magpaalam na kayo. Ay. Last message na. hindi, marami pa tayong hindi na didiscuss patungkol bukas. Ako, si Barat Bay at saka si Jeggy Barandi dito, discuss natin yung Yeah. mga patutsadahan ni Franz Castro. Ang dami pa Franz nito eh. Castro. Ang dami Si mga statement ni Hindi, Inday tsaka kasi. may trending pa yung pulis na Ay, Yes. Inaresto. Winarant na yung isang pulis na nagsasalita against sa Akala ko ba sabi Against din kay Tory yun eh. sabi ni BBM nung Independence Day na okay lang daw magsalita, okay lang daw na sitahin ang gobyerno. Pero Kasi hindi daw, okay si Tory. ay, Si Tory tayo kasi dyan. yun eh. Iniwasan natin si Torre. Yari tayo Hindi dyan. pwede yan. Sabi nga ng presidente, pwede daw dahil yun Iba daw si ang Presidente, nagiging... iba si Tory. Mas malakas siya sa presidente. Hindi ba? Mas malaki parang Ewan ko. May Pero, sariling batas yun. ang alam ko, Delikado panay tayo ang, dyan. panay ang ikot niya sa buong Pilipinas, ha? Talagang nawala ng trabaho si Jean Pardo. Wala na. Hindi na natin nakikita. Oo, si Torre na lahat. Wala nang siya na nagpapa-interview. Kailangan mo yung mga sinibak niya yung mga hepe na dahil lang sa 5 paano kaya yun, Banat Bay? Hindi ba kahit sa pelikula, lagi nahuhuli pulis eh. 5 minutes, hindi ka sibak ka. Wag naman, hindi, ako gusto ko naman yung ganon. Pero wag naman yung 5 minutes. Paano kung traffic?
Yun nga, hindi. Lilipad? Hindi pa pwede pag may krimen. Makikap sila. Pagka may krimen, kailangan nila mabilis. Tama ka dyan. Itong ginagawa ni Torre na yan, tama. Ewan ko lang. Kung Gumawa ano- kayo ng paraan. Anong panuntunan niya? Ewan ko sa kanya, kung ginagamit niya lang yan, para yung mga kagalit niya ng mga hepe, patanggal niya, di ba? Kaya lang 5 minutes. Oo. Ewan ko kunwari malayo yung presinto, pupuntahan mo 5 minutes. Sandali. Wala na nga sila sa presinto, nasa Sa karsada telepono na na daw sila. sila. Nasa 911 na daw sila. Pag tumawag ka daw doon, kailangan 5 minutes mula sa pagbaba ng telepono, makarating doon sa krimen. Dapat bigyan niya ng drone para pwedeng Sasakyan. sumabit. Bakit sa talaga ganun yun? Nasaan kayo? Nandiyan. Ewan ko sa kanya kung paano niya talaga ipapatupad yan. Ang traffic. Ang lapit nga lang natin dito, inaabot tayo 1 oras, 2 oras, papunta rito eh. Oo nga. Di ba? Kung sa barangay siguro, partner, pwede. Barangay, kung yun lang ano mo kung yun ang hawak mo, barangay lang mo, pwede. Pero kung yung city mismo, malabo eh. Di ba? Trip niya yan. Oo, malay mo naman. Balay mo, gumawa ng drone. Ano mo, O, sige na, Banat Bay. Ha? Oo. Sige. Kita tayo bukas, Banat Bay. Ayaw, kita-kita po tayo muli mga kabanateras dito lang sa SMNI Pagtama, Palakpakan, Pagmali, Manata. Ako po si Banat Bay. Ako naman po, si Boss Dada. At ako naman po si Master Judea. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.